Sa paanan ng isang natutulok na bundok, matatakwan ang malit at payapang nayon ng San Isidro, isang lugar kung saan ang oras ay tila bumabagal at ang makuwento ng matatanda tungkol sa maangkanto at aswang ay ibinubulong pa rin sa mabata bago matulog. Ang buhay dito ay simple. Ang bawat araw ay halos kapareho na karaan at ang mapamilyar na mukha sa palengke at simbahan ay ang tanging mundo na kilalang karamihan. Sa gitna ng katahimikang ito naninirahan si Marco, isang binatang 20 taong gulang na punong pangarap. Nais niyang maging isang guro, magturosam nga bata sa kanilang maliit na paralan. Ngunit ang pangarap na iyon ay kailangan niya munang isang tabi. Ang kanyang mabalikat ay bata pa, ngunit pasan na niya ang responsibilidad na alagaan ang kanyang ama. Siya ay masipag, hindi namimili ng trabaho, mula sa pagsasaka hanggang sa pagiging kargador sa palengke. Lahat ay kanyang pinapasok para lamang may lagay na pagkain sa kanilang mesa at may bili ng gamot para sa kanyang ama. Ang kanyang ama, si Mang Lito, ay isang mabuting tao ngunit nilamon ng ang kalungkutan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang kalungkutang iyon ay nagbigay daan sa katigasan ng ulo. Sa kabilang kanyang karamdaman ay sa paulit-ulit na paalala ni Marco, palihim pa rin siyang kumakain ng mabawal na tila hinahamon ang sariling kalusugan. Ito ang palaging ikinababahala ni Marco, ang makita ang unti-unting pagpapabayo ng kanyang ama sa sarili, na parabang hinahanap nito ang sariling katapusan. Isang ordinaryong umaga, sa gitna ngang ingay at siglangang palengke sa San Isidro, may dalawang bagong mukha ang dumating na agad nakakuhangang atensyon ng lahat. Sila ay ang makapatid na sina Lira at Benok. Si Lira ay isang dalaga na may mga matang tila nakakita ng napakaraming paghihirap. Laging alisto at tinitignan ang paligid na parabang may kinatatakutan. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Benok ay laging nakakapit sa kanyang saya, payat at takot na tumingin sa matao. Ang kanilang pagdating ay isang munting alon sa tahimik na lawangang San Isidro, isang usap-usapan sa mga nakakapihan at naksitsismisan. Lingit sa kaalaman ng lahat, lalo na ni Marco, ang pagdating ng makapatid ay hindi lamang isang simpleng pagbabago sa kanilang nayon. Ito ang simulang isang bangungot na yayanik sa pundasyon ng kanilang tahimik na buhay, isang hiwagang babago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Kinabukasan, ang palengkeng San Isidro ay ganun pa rin kasigla tulad ng dati. Ang sigawan ng mga tindirang na alok ng kanilang sariwang gulay at isda ay nagsasama-sama sa himik ng pahampas ng mga kutsilyo sa sangkalan at sa usok mula sa mga ihang baboy. Ito ang mundong kinalakihan ni Marco, isang pamilya na ingay na para sa kanya ay musika. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Javier, abala sila sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas mula sa isang dip patungo sa isang tindahan. Pawis na pawis at nagbibiruan, gumaan ang kanilang mabigat na trabaho, ngunit sa gitna ng kanilang pagbubuhat, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang pumukaw sa kanilang pansin. Sa isang sulok ng palengke, kung saan bihirang may makpwesto dahil medyo tagong lugar, inilalatak ni Lira at Benok ang kanilang maliit na mesa. Walang makulay na payong, walang malalaking anunsyo. Isang maliit na mesa lamang, ilang mangkok na gawa sa bawang maniyok, at isang malaking palayok na gawa sa luwat na nakapatong sa ibabawng nagbabagang uling. Tahimik lamang silang kumikilos taliwas sa ingay at siglang buong palengke. "Tol, tingnan mo," sabi ni Javier, nginunguso ang direksyon ng makapatid. "Sila yung mga bagong salta, di ba? Ano naman kaya ang tinda nila? Mukhang malulugi sila diyan sa pwesto nila, walang dumadaan." Ngumiti lang si Marco at nakibit balikat, ipinagpatuloy ang pagbubuhat. Ngunit habang sila nagtatrabaho, isang kakaibang amoy ang unti-unting gumapang sa hangin. Sa una ay mahina lamang, ngunit habang tumatagal ay lalo itong tumitindi, na parabang isang halimuyak na may sariling isip. Hinahanap at kinikiliti ang pang-amoy ng bawat isa. Hindi ito ang karaniwang amoy ng inihaw na isda, o ngang lilagang baka, o kahit ng matamis na biko. Ito ay isang amoy na komplikado at nakahahalina. May anghang, may tamis, may linamnam na hindi mo mawari kung saan nanggagaling, at may kung anong sangkap na tila gumigising sa pinakatatagong bahagi ng iyong gutom. Biglang tumigil sa pagsigaw ang matindera, ang mamamimili ay natigilan sa kanilang paglalakat,
Ang lahat ay tila sabay-sabay na lumingon, sinusundan ng kanilang mailong ang pinanggagalingan ng hindi mapantayang bango. Ang amoy ay nakmumula sa palayok ni Lira. Dahan-dahang itinaas ni Lira ang takip ng palayo at isang makapal na singaw ang pumailan lang, dala ang mas matindi pang bersyon ng mabangong amoy. Isang matandang ale, si Aling Puring na nagtitinda ng gulay, ang unang hindi nakatiis, dala ng kuryosidad, nilapitan niya ang pwesto. Ano ba iyang niluluto mo, inang? Ang bango naman. Abot hanggang sa kabilang kanto, tanong niya. Walang ngiting sumagot si Lira. Pito kang dinuguan po. Gusto niyo pong tikman? Kumuha si Lira ang isang sandok at inilagay ang maitim at malapot na sabaw. Kasama ang nga pirasong tila malambot na bituka. Sa isang maliit na mangkok, nag-alangan man sa itsura, na tila mas maitim pa sa karaniwang dinuguan. Nakpadala si Aling Puring sa amoy. Dahan-dahan niyang isinubo ang isang kutsara. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. At isang ungol ng hindi may paliwanag na sarap ang kumawala sa kanyang lalamunan. Naku Diyos ko, anong sangkap nito? Ito na yata ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Sigaw niya. Agad siyang nagpakuha ng 3 order para iuwi. Ang reaksyon ni Aling Puring ay parang isang hudyat. Ang nga taong kanina ay namamasit lamang ay biglang naunahan na pumila sa harap ng mali na mesa. Mula sa 5, naging 10, naging 20. Ang pila ay humaba ng humaba na umabot na sa gitna ng palengke. Napahinto sina Marco at Javier sa kanilang ginagawa. Kapwa hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Anong hiwaga niyan? Parang kinulam niya ang nga tao. Bulong ni Javier na may halong, pagkamangha at takot. Lumapit sila ng kaunti para masilip ang nangyayari. Ang nga tao sa pila ay hindi mapakali. Ang kanilang nga mukha ay puno nga pananabik. Ang kanilang nga mata ay nakatutok lamang sa palayo na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. May isang lalaking sumisingit na nakdulot ng mainitang pagtatalo. May isang babaeng nabitawan ang kanyang biniling mangkok at napayak siya na parang nawalan ng isang kayamanan. Ang dating masayang palengke ay napalitan ng tensyon at iritasyon. Ang lahat ay dahil sa bitukang dinuguan. Naramdaman din ni Marco ang amoy. Totoong nakagugutom at kakaiba. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may naramdaman siyang hindi tama. Isang bahagyang kirot sa kanyang batok. Isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang likuran. Pinakmasdan niya si Lira. Ang dalaga ay kumikilos na parang isang makina. Walang emosyon sa kanyang muka habang nagsasandok, kumukuhang bayad, at nagabot ng sukli. Hindi siya masaya sa daming ang customer. Hindi rin siya iritado. Siya ay blanko. Si Benok naman ay nasa kanyang likuran, nakayakap sa kanyang baywang. Ang maliliit na mata ay punong takot habang pinakmamasdan ang nakakagulong nga tao. Subukan kaya natin, Marco? Mukhang sulit ang pila, ayon ni Javier. Umiling si Marco. Huwag na, kailangan pa nating tapusin ito. Saka, ewan, parang may mali? Sagot niya, hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa loob lamang ng wala pang isang oras, naubos ang laman ng buong palayo. Tahimik na sinabi ni Lira, wala na po, at ang hindi nakabot ay nakpakawala ng sama-samang hinaingang pakadismaya. Ang ilan ay nagtanong kung babalik pa sila bukas, at tumango lamang si Lira bilang sagot. Mabilis nilang iniligpit ang kanilang magamit, at sa isang iglap, nawala na sila sa gitna ng mataw na parabang isang panaginip. Naiwan ang isang palengke na puno ng usap-usapan tungkol sa mahiwagang bitukang dinuguan at isang Marco na hindi mapalagay ang kaloban. Habang naglalakad pauwi, hindi maalis sa kanyang isipan ang eksena, ang nga matang punong paghahangat ng gatao, ang blangkong mukha ni Lira, at ang hindi may paliwanag na pakiramdam na may isang madilim na lihim na nakatago sa likod ng napakasarap na putaheng iyon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sigurado siya na ang pagdating ni Lira at ng kanilang tinda ay hindi lamang isang simpleng negosyo. Ito ay isang paunang lasangang isang bagay na mas malalim, mas mapanganib at mas nakakatakot. Pagod na ipinaksak ang mabalikat, pumasok si Marco sa kanilang maliit na bahay. Ang amoy ng pawis at alikabok mula sa maghapong pagtatrabaho ay kumapit sa kanyang damit. Sa kanyang kamay,
Dala niya ang isang supot na naglalaman ng kaunting gulay at isang pirasong isda sapat para sa kanilang hapunan. Ang katahimikan ng bahay ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikan na madalas ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay may kasamang kaba. "Tay, nandito na po ako," tawag niya habang inilalapak ang mga pinamili sa kanilang maliit na lamesa sa kusina. Walang sumagot. Kadalasan, sa mga oras na ito, si Mang Lito ay nasa kanyang tumba-tumba sa sala, nakikinig sa radyo o simpleng nakmumuni-muni. Ngunit wala siya doon. Muling tinawa ni Marco ang kanyang ama, ngunit tanging ang mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa masiwang ng kanilang dingding na yari sa kawayan ang kanyang narinig. Habang naglalakat siya papasok, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang amoy ng kanilang tahanan. Isang amoy na malinamnam, maanghang, at nakahalina. Ito ang amoy na kaninang umaga ay bumalot sa buong palengke. Ang amoy ng bitukang dinuguan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod bahay at dun, natakpuan niya ang kanyang ama. Nakaupo si Mang Lito sa isang lumang bangkong kahoy. Nakatalikod sa kanya at tila may itinatagong isang bagay. Sa panan niya, nakita ni Marco ang isang mangkok na gawo sa bonganiyo, may bahid pa nga may tima malapot na sarsa. Ang ebidensya ng kanyang paksuwi. "Te," mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay punong ng pinalong pag-alala at pagkadismaya. "Ano po yan? Saan po kayo galing?" Lumingon si Mang Lito at sa kanyang nga mata, nakita ni Marco ang pagkakasala, ngunit may kasama itong pagmamatigas na hindi niya karaniwang nakikita. "Wala. Dito lang." Nagpapahangin, mabilis niyang sagot, itinatago ang malit na supot ng pakain sa kanyang likuran. "Te, wag na po kayong magsinungaling," sabi ni Marco. Lumalapit at itinuturo ang mangkok sa lupa. "Kumain po kayo, di ba? Alam niyo naman pong bawal sa inyo yan." Ang sabing doktor, iwasan ang mamantika at maalat. "Para din naman po sa inyo to, Tay." Inaasahan ni Marco na makikita niya ang karaniwang pagsisisi sa mukhang ama, ngunit ang sumalubong sa kanya ay inis. "Bakit ba? Isang beses lang naman. Sawang-sawa na ako sa puro gulay at isda, Marco. Sawang-sawa na ako sa walang lasa. Araw-araw, para akong may sakit na kumakain ng pakain ng may sakit. Tao rin ako. Gusto ko rin kumain ng masarap." Angel ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay may talim na bihira niyang gamitin sa anak. Nagulat si Marco. "Pero Tay, hindi po ito basta masarap lang. Bawal po talaga." "Paano kung tumaas na naman ang presyon niyo? Paano kung atakihin kayo?" Pangangatwiran ni Marco. Ngumisi si Mang Lito, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mata. "Masarap? Kulang ang salitang masarap, anak. Kung natikman mo lang, may intindihan mo. Kakaiba. Parang may kung anong enerhiya na dumaloy sa buong katawan ko. Parang bigla akong lumakas. Hindi tulad ng mapakain mong walang kabuhay-buhay." May pagmamalaki sa kanyang boses. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa pagkain ay hindi normal. Mayroon itong kakaibang CD, isang pagkahumaling na nagbigay ng takot kay Marco. "Lahat po ang pinag-ipunan ko, napupunta sa gamot niyo. Lahat ng pagod ko sa trabaho, para lang mapanatili kayong malusok. Tapos sa isang mangkok lang ng pagkain na yan, babalewalain niyo lang lahat." Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang samang loob. Dito na tuluyang sumabog si Mang Lito. Tumayo siya at hinarap ang anak. Ang kanyang mamata ay nanlilisik. "Huwag mo akong susumbatan, Marco. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin ang parang pinapakain mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang tatay mo. Habang nabubuhay ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito." Ang masalita ay tumusok sa puso ni Marco na parang mga patalim. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang ama na ganito kagalit. Ang dati malungkot na mga mata nito ay ngayon ay puno nga apoy. Natigilan si Marco, umatras ng isang hakbang. Naintindihan niyang walang patutunguhan ang kanilang pagtatalo. Napabuntong hininga na lamang siya. "Pasensya na po. Nakapagluto na po akong hapunan. Pumasok na po kayo." Tumalikot siya at pumasok sa loob. Iniwan si Mang Lito na humihingal sa galit sa likod bahay. Ang kanilang hapunan ay kinain sa nakabibinging katahimikan. Halos hindi ginalaw ni Mang Lito ang isda at gulay na inihanda ni Marco. "Busog pa ako, aniya." Ang kanyang mata ay nakatingin sa malayo. Pagkatapos kumain,
Pumasok si Marco sa kanyang silid, ngunit hindi siya mapakali. Ang galit ng kanyang ama, ang kakaibang kislap sa mga mata nito, ang lahat ay bumabagabag sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Mula sa kanyang silid, naririnig niya ang ngayabak ng kanyang ama sa sala. Pabalik-balik, hindi mapakali. Sumilip si Marco sa siwangang pinto. Nakita niya si Mang Lito na nakatayo sa harap ng bintana, nakatanaw sa madilim na daan na papunta sa direksyon ng palengke. Ang kanyang mukha ay sinisinagan ng buwan at kitang-kita ni Marco ang isang kakaibang ekspresyon, dito isang matinding pahahangat. Paminsan-minsan ay hinihimas ni Mang Lito ang kanyang tiyan, hindi na parang nasasaktan, kundi na parang inaalala ang isang napakasarap na pakiramdam. Bumalik si Marco sa kanyang higaan, ang puso niya ay puno ang pangamba. Hindi ito simpleng paksuway lang sa utos. Mayroon talagang mali. Ang bitukang dinuguan ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang lason, isang sumpa, at ang kanyang ama ay kusanglop na uminom nito. Nakahiga sa dilim. Pinakikingan ang hindi mapakaling ngayaba ng kanyang ama. Naramdaman ni Marco ang pagdating ng isang panganib na mas malaki at mas madilim kaysa sa kanilang inaakala. Kinabukasan, nagising si Marco sa isang pakiramdam na hindi siya nakatulog kahit sandali. Ang maimahe ng kanyang ama na nakatayo sa bintana, puno ng paghahangat, ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan buong gabi. Bumangon siya na may mabigat na dibdib at sinilip ang silid ni Mang Lito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kanyang ama ay gising na at nagwawali sa kanilang bakuran. Isang gawain na ilang buwan na nitong hindi ginagawa dahil sa panghihina. Sumisipol pa itong isang lumang kanta at may kakaibang sigla sa kanyang mga kilos. "Oh, gising ka na pala anak," bati ni Mang Lito. Isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Napakasarap ng gising ko. Parang bumata akong 10 taon. Marco, alam mo, baka pwede mo akong ibili ng kape at asukal sa palengke? Naubusan na pala tayo." May kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Alam niyang isa lamang itong dahilan. Ngunit tumango na lamang siya. "Sige po tay, mag-ingat po kayo dito." Bago siya umalis, sinulyapan niya ang kanyang ama. Ang sigla nito ay hindi natural. Ito ay abnormal. Na para bang isang apoy na masyadong malakas ang liyap at anumang oras ay maaring matupok ang sarili. Pagdating ni Marco sa palengke, ang eksena ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit hindi pa dumarating ang makapatid na Lira at Benok, isang malaking grupo ng mga tao ang nakabang na sa kanilang pwesto. Ang hangin ay puno ang tensyon. Ang mga tao ay hindi nakusap. Sila ay nakatayo lamang. Ang kanilang mamata ay nakatutok sa daan. Ang kanilang mamukha ay puno ng pagkainip. Tila maadik na naghihintay sa kanilang drogang magliligtas sa kanila. Maya-maya pa, dumating na sina Lira at Benok, bit-bit ang kanilang palayok. Sa sandaling makita silang mataw. Ang katahimikan ay nabasag. Ang grupo ay naging isang, nag-umpugang nga katawan na sumusugot pasulong. Dahan-dahan lang, sigaw ng isang tanot, ngunit walang nakinig. Halos hindi may lapak ng makapatid ang kanilang gamit. At sa sandaling buksan ni Lira ang taki ang palayo ay kumalat ang nakahibang na amoy. Ang lahat ng kayusan ay tuluyang naglaho. Ito ay isang ganap na kaguluhan. Ang mataw ay nagsisiksikan, nagtutulakan. Iwinawagayway ang kanilang ngapra na parabang buhay nila ang nakasalalay dito. Hindi na ito pila, kundi isang magulong masa nga makatawang gutom na gutom. Nakita ni Marco ang isang matandang babae na natumba. Ang kanyang mapanindang gulay ay nakalat sa putikan, ngunit walang sinumang tumulong dahil lahat ay abala sa paksiksik pasulong. Isang lalaki ang napunitan ng damit. 2 ale ang naksasabunutan. Ang sigawan ay nakaririndi. Sa gitnang lahat, nanatiling blanko ang mukha ni Lira, naksasandok na tila isang robot, habang si Benok ay umiyak na sa takot sa likuran niya, mahigpit na nakakapit sa damit ng kapatid. Nilibot ni Marco ang kanyang nga mata, hinahanap ang isang mukha na dasal ni Yayi, wala sana doon. Ngunit nabigo ang kanyang dasal. Sa gitna ngang pinakakapal at pinakamagulong partangam gatao, nandun ang kanyang ama, si Mang Lito. Ngunit hindi ito ang Mang Lito na kanyang kilala. Ang kanyang payat at mahinang ama ay ngayon ay nakikipaksiksikan at nakikipagtulakan ng may lakas na hindi akalain ni Marco na taglay pa nito. Ang kanyang mukha,
Ang muka na dapat sanay punong kahinahunan ay ngayon ay nababalutan ng isang desperado at sakim na pagkagutom. Ang kanyang mga mata ay nanilisik, nakapokus lamang sa palayok. Para siyang isang hayop na handang pumatay para sa kanyang pakain. Hindi na natiis ni Marco. Kailangan niyang ilayo ang kanyang ama. Sinuwang niya ang magulong dagat ng mataw. Paulit-ulit na humihingi ng paumanhin habang itinutulak ang manakaharang sa kanyang daan. Tay! Tay! Sigaw niya. Sinusubukang higitan ang ingay. Anong ginagawa niyo dito? Umuwi na po tayo. Nang marinig siya ni Mang Lito, lumingon ito. Ang nga mata ay punong galit sa pagkakaistorbo. Ano ka ba? Marco, hayaan mo ako. Huwag kang makialam. Sigaw nito pabalik. Hindi pa pwede, Tay. Halika na. Pilit ni Marco, hinawakan ang braso ng nama at sinubukang hilahin. Tingnan niyo po ang sarili niyo. Hindi na po ito tama. Ngunit isang malakas na pakwaglit ang isinukli ni Mang Lito. Isang pakwaglit na halos ikabaksa ni Marco. Sinabi kong bitiwan mo ako. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Ang mga tao sa kanilang paligid ay bahagyang natigilan. Ang kanilang atensyon ay nalipat mula sa pagkain patungo sa naktat along mag-ama. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa balat ni Marco. Sino ka para utusan ako? Palamunin lang kita. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Ang mga salita ay tila latigo na humampas sa mukha ni Marco sa harap ng napakaraming tao. Ang kanyang mukha ay uminit, ang kanyang nga mata ay nagsimulang mamasa. Tay, para naman po sa inyo to, halos pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mapet na tawa ang kumawala kay Mang Lito. Para sa akin? O para sa sarili mo? Para masabi mo sa lahat na isa kang mabuting anak na inaalagaan mo ang kawawa mong ama? Ang bawat salita ay punong lason na tila hindi nakmula sa kanyang ama. Humakbang ito palapit. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Marco. Kung talagang iniisip mo ako, hahayaan mo akong maging masaya. At ito, itinuro niya ang stall. Ito ang kaligayahan ko. Alam mo Marco, minsan naisip ko, kung sana ang nanay mo na lang ang nabuhay at hindi ikaw, baka sakaling naging mas masaya pa ako ngayon. Ang huling pangungusap ay ibinulong niya, ngunit para kay Marco, ito ay isang sigaw na bumasak sa kanyang buong pakataw. Ang ingay ng palengke ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-alingaw-ngaw nga sakit na mga salitang kasarili niyang ama. Natigilan siya, hindi makagalaw, na parabang isang estatwang gawa sa salamin na binasag. Tumingin siya sa mata ni Mang Lito at wala siyang nakitang pagsisisi, tanging ang madilim na apoy ang paghahangat sa pagkain. Tumalikot si Mang Lito sa kanya na parang isa lamang. Siyang basura sa daan at muling sumuong sa kaguluhan. Natalo at durok ang puso, dahan-dahang umatras si Marco. Ang mamapanuring matang mataw ay nakatitik sa kanya, ngunit mabilis ding bumalik ang kanilang atensyon sa pagkain. Tumakbo si Marco. Tumakbo siya palayo sa palengke, palayo sa kahihiyan, palayo sa sakit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa lugar na iyon kung saan ang kanyang ama, ang taong pinakamamahal niya, ay unti-unti nang nagiging isang halimaw sa harap ng kanyang nga mata. Ang masalita ni Mang Lito ay mas masakit pa sa sampal. Tila mabubo na tumusok sa puso ni Marco na iwan ng masugat na hindi nakikita. Tumakbo siya, hindi dahil sa kahihiyan sa harap ng matao, kundi dahil sa bigat ng sakit na dulot ng pagtatakwil ng sarili niyang ama. Dinala siyang kanyang mapa sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa gilid ng ilog, malayo sa ingay at gulo ng palengke. Doon, sa ilalim ng malilim, pinakawalan niya ang lahat. Ang kanyang ngaluha ay dumaloy na parang isang ilog, dalaang sa manglup, ang galit, ang pakalito, at higit sa lahat, ang matinding kalungkutan. Paano nangyari ito? Paano nagawang sabihin ng kanyang ama ang bagay na iyon? Ang dating mapagmahal niyang ama ay tila isang estranghero, isang taong may matang punong galit at bibig na nagluwa ng lason. Naisip niya ang kanyang ina. Kung nabubuhay lamang ito, hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Ang ina niya ang laging namamagitan sa kanila. Ang padre na sumasangga sa katigasan ng ulo ng kanyang ama. Ngunit mag-isa na lamang siya ngayon. Ilang oras siyang nanatili doon, nakasandal sa magaspang na katawan ng puno, pinakmamasdan ang dahan-dahang paglubok ng araw. Ang ginintuang kulay nga hapon ay nagsimulang mapalitan ng kulay kahel,
Pakatapos ay lila, hanggang sa ang dilim ay nagsimula ng gumapang mula sa silangan. Kasabay ng paglamig ng hangin. Ang apoy ng kanyang galit ay unti-unti ring namatay. Ang natira ay ang malamig na takot. Sa kabilang ng lahat ng sakit, ama pa rin niya si Mang Lito, ang nag-isang pamilya na natitira sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Ang kaguluhan sa palengke, ang pisikal na pagpupumiglas ng kanyang ama, at ang hindi malamang sangkap ng kinain nito ang lahat ay maring makdulot ng panganib sa mahinanan nitong puso. Ang pride at sakit ay biglang nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kaligtasan ng kanyang ama. Tumayo siya, pinunasan ang natuyong luha sa kanyang pisngi, at nagsimulang maglakat pawi. Ang bawat hakbang ay mas bumibilis kaysa sa nauna. Isang hindi may paliwanag na pagmamadali ang nagtulak sa kanya. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, sa mga oras na ito, may liwanag na nakmumula sa kanilang gasera at maririnig ang mahinang tunong radyo. Ngunit ngayon ang bahay ay binalot ng kadiliman at katahimikan na nakabibingi. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, tila isang bibig na nag-anyaya sa isang masamang pangitain. "Tay?" Tawa ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nandito na po ako, tay." Walang tugon. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang kanyang mamata ay nanlakisan na kita. Ang isang silya ay nakataob. Ang kanilang maliit na mesa ay nagulo. At sa gitnang sahig, sa manipis na sinang buwan na tumatagos mula sa bintana, nakahandusay ang kanyang ama. Walang kagalaw-galaw si Mang Lito. Ang kanyang mukha ay maputlang-maputla, na parabang sinipsip ang lahat ng dugo. Ang kanyang ngalabi ay may bahit ng kulay ube at may kaunting maitim na bula sa gilid nito. Sa tabing ng kanyang walang malay na katawan ay isang supot na naglalaman ng tira-tirang bitukang dinuguan na marahil ay nagawa niyang mabili. Ang mundo ni Marco ay huminto. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sa isang sandali, siya ay naparalisa, nakatitik lamang sa nakahandusay na katawan ng kanyang ama. Pagkatapos, isang sigaw ng pakasuklam at takot ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. "Tay." Sumugot siya sa tabi nito. Niyugyog ang balikat nito na ngayon ay nalalamig na. "Tay, gumising po kayo? Huwag niyo po akong biruin ng ganito." "Tay?" Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na daliri sa lik nito. Hinahanap ang pulso. Nandun pa, ngunit napakahina at napakabagal, na parabang isang kandilang malapit nang maubusan ng hangin. Alam niyang wala siyang panahon. Kailangan niyang tulong. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ang kanyang isip ay blanko sa sobrang takot. Sumigaw siya sa madilim na gabi. Ang kanyang boses ay basak at punong desperasyon. "Tulong! Tulungan niyo po ako! Ang tatay ko!" Tumakbo siya sa makipot na daanan ng kanilang baryo, patungo sa isang tao na alam niyang makakatulong sa kanya. Halos gibay niya ang pinto ng bahay ni na Javier. "Javier! Javier! Bumangon ka!" Sigaw niya. Agad na bumukas ang pinto at isang nag-alalang Javier ang sumalubong sa kanya. Nang makita nito ang isura ni Marco, puno ng luha, pawis, at takot, alam na nitong may malubang nangyari. "Si tatay," hirap na sabi ni Marco. "Si Mang Lito, hindi. Hindi siya makahinga ng maayos. Kailangan natin siyang dalhin kay Aling Nida." Walang alinlangan, tumango si Javier. Mabilis siyang pumasok sa kanilang bakuran at kinuha ang kanilang lumang kariton na ginagamit sa pahakot ng mga paninda. Sabay silang tumakbo pabalik sa bahay ni Marco. Dahan-dahan ngunit mabilis. Buong ingat nilang binuhat ang walang malay na katawan ni Mang Lito. Ang katawan nito ay tila mas mabigat kaysa dati. Inihiga nila ito sa kariton at inayos ni Marco ang isang lumang kumot sa ilalim ng ulo nito. At nagsimula ang kanilang desperadong paglalakbay sa dilim. Si Marco ang nagtutulak, si Javier ang humihila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kariton sa mabatong daan ay tila isang pagampas sa puso ni Marco. Ang kanilang pahinga ay pagod at malalim, ang kanilang makalamnan ay sumisigaw sa pagod, ngunit hindi sila tumigil. Habang tumatakbo sila, ang isip ni Marco ay isang bagyo ng pagsisisi. Ang masasakit na salitang binitawan niya, ang pag-iwan niya sa kanyang ama sa palengke. "Tay, patawad po. Huwag niyo po akong iwan. Pakiusap, tay. Hindi ko po kaya ng mag-isa.
Bulong niya sa walang malay na ama. Ang kanyang maluha ay tumutulo sa mukha nito. Sa wakas, natanaw nila ang isang munting liwanag sa dulo ng nayon ang bahay ni Aling Nida. Ang kanilang huling pag-asa. Gamit ang kanilang natitirang lakas, itinulak nila ang kariton paakyat sa maliit na dalisdis patungo sa bakuran ng albularyo. Pagod, marumi at basang-basang ang pawis. Narating nila ang kanilang patutunguhan. Kinalampak ni Marco ang pinto. Aling Nida, parang awan niyo na po. Tulungan niyo po kami. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa liwanag ng lampara, lumabas ang aninongang, isang matandang babae. Ang kanilang huling pag-asa. Ang pinto ay bumukas at iniluwan nito si Aling Nida. Isang matandang babae na ang muha ay tila isang mapang nga nakaraang panahon. Puno nga guhit ng karanasan at karunungan. Ang kanyang nga mata, bagamat may edad na, ay matalas at tila nakikita hindi lamang ang pisikal na anyo, kundi pati na rin ang kaluluwa. Nang makita niya ang kalagayan ni Mang Lito, walang pagtataka sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pag-aalala. Ipasok ninyo siya. Dali, mahinahon niyang utos. Ang loob ng bahay ni Aling Nida ay tila isang ibang mundo. Ang hangin ay mabango sa pinahalong amoy ng nga pinatuyong dahon, ugat, at kamangyan. Sa mga dingding na gawa sa sawali, ay nakasabit ang mataling ng iba't ibang uri ng halamang gamot, mga anting-anting na gawa sa buto at kahoy, at manggagarapon na naglalaman ng mga langis na may iba't ibang kulay. Isang maliit na lampara lamang ang nagsisilbing liwanag, lumilikha ng mga aninong sumasayaw na tila may sariling buhay. Maingat na inilapak ni Marco at Javier si Mang Lito sa isang papak na kawayan. Humihingal at nanginginig, tumingin si Marco kay Aling Nida. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamakaawa. Aling Nida, tulungan niyo po ang tatay ko. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi sumagot si Aling Nida. Lumuhod siya sa tabi ni Mang Lito. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mapalat sa nunito, pagkatapos ay sa dibdib at sa tiyan. Pumikit siya na parabang nakikiramdam hindi sa pamamagitan ng kanyang makamay, kundi sa pamamagitan ng isang mas malalim na pandama. Kinuha niya ang pulso nito, hindi para bilangin ang tibok, kundi para damhin ang daloyng buhay. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inamoy ang hininga ni Mang Lito. Ang kanyang noo ay kumunot, umiling siya ng dahan-dahan, isang kilos na nakdulot ng malami na kaba sa dibdib ni Marco. Humarap siya sa binata, ang kanyang nga mata ay seryoso. Ano ang huli niyang kinain? Magsabi ka ng toto, Marco. Walang labis, walang kulang. Bawat detalye ay mahalaga. Nanginginig na ikinuwento ni Marco ang lahat. Ang pagdating ni Nalira at Benok, ang mahiwagang bitukang dinuguan, ang kakaibang pagkahumaling ng mata ganayon, ang pagbabago sa ugaling ng kanyang ama, ang kanilang pagtatalo, at ang pagkakahanap niya rito na wala ng malay. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot na may lamang kaunting tira ng pakain na nakuha niya sa tabing kanyang ama. Kinuha ito ni Aling Nida. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya ito inamoy. Isang ekspresyon ng pagkasuklam ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ito ordinaryong sakit, Marco. Hindi ito kayang gamutin ng magamot sa ospital, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabadya ng panganib. Kailangan nating alamin kung ano ang pumasok sa kanyang katawan. Inutusan niya si Javier na kumuhang isang palangganang malinis na tubig. Siya naman ay kumuhang isang puting kandila at isang maliit na platito. Sinindihan niya ang kandila at inilagay sa tabingang ulo ni Mang Lito. Ang ritual ng pagtatawas ay nagsimula na. Hawak ang platito. Sinimulan niyang patuluin ang natutunaw na kandila dito. Habang bumubulong ng masalitang hindi maintindihan ni Marco at Javier, masinaunang orasyon. Natanging matulad niya lang ang nakakaalam. Nang makaipon ng sapat na tunaw na kandila, dahan-dahan niya itong ibinuhos sa palanggan ng tubig na nakapatong sa tiyan ni Mang Lito. Sa pagtama nga mainit na pakit sa malamig na tubig, isang tunog ang pagitsa ang narinig, at ang pakit ay agad na tumigas. Lumilihang ang isang kakaibang hugis. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila bumigat. Ang apoy ng lampara ay biglang humapay na para bang may dumaang isang malamig na hangin, kahit na ang lahat ng bintana ay nakasara. Dinukot ni Aling Nida ang tumigas na pakit mula sa tubig at itinaas ito laban sa liwanag ng lampara. Ang anino nito sa dingding
ay isang imahe ng kakilakilabot. Isang bagay na mahaba at paikot-ikot na parang bituke, bulong ni Javier sa takot, nanlaki ang nga mata ni Aling Nida. Hindi lamang bituke, sabi niya. Tinitigan niyang muli ang tira ng pakain. Kumuha siyang isang patpat at marahan itong sinundot. Ang kanyang mukha ay namutla. Diyos na mahabagin, nanginginig niyang sabi. Marco, iho, ang kinaing ng iyong ama ay hindi galing sa baboy o anumang hayop. Tumingin siya sa mga mata ni Marco at ang masalitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang hatol. Ang kinaing ng iyong ama ay bitukan ng tao. Ang masalita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Marco. Nasuka siya at napahawa sa dingding para hindi matumba. Si Javier ay napurong. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi po yan totoo. Hirap na sabi ni Marco. Ngunit mas malala pa riyan, anak, pagpapatuloy ni Aling Nida. Ang kanyang boses ay puno ng matining babala. Itinuro niya ang anino sa dingding. Tingnan ninyo, hugis bituka o. Ngunit sa likod nito, may isa pang hugis. Isang anino ng isang nilalang na may mahahabang kuko at matatalas na pangil, isang aswang. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang pakain na hindi lamang gawa sa laman tao. Ito ay niluto na may kasamang sumpa, isang itim na mahika na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng sinumang kumain nito. Ang bawat subo nila ay isang hakbang palapit sa kadiliman. Ang sumpa ang nagbibigay ng kakaibang sarap at lakas, ngunit kapalit nito ay ang kanilang pagkatao. Unti-unti silang ginagawang sakim, marahas, at uhaw. Uhaw pa sa mas marami. Paliwanag niya. Sila ay tinatatakan, sabi ni Aling Nida. Ang kanyang nga mata ay nakatitik kay Marco na may halong awa. Bawat taong kumain ng bitukang dinuguan sa ating nayon ay may marka na ngayon. Isang marka na nakikita ngang may gawa nito. At sa takdang panahon, kapa ang lason ay kumalat na sa kanilang buong sistema, sila ay tatawagin. At tulad ng magamugamong na akit sa apoy, sila ay susunod. Susunod sila ng walang pag-alinlangan, patungo sa kanilang sariling kamatayan. Ang buong bigat ng katotohanan ay bumagsak kay Marco. Hindi na ito tungkol sa sakit ng kanyang ama. Ito ay tungkol sa isang kasamaang bumabalot sa kanilang buong nayon. Ano po ang gagawin natin? Aling Nida? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos mawala na. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sagot ngang matanda. Dahil kung hindi lamang ang iyong ama ang mawawala sa iyo, Marco, kundi ang buong San Isidro. Sa dingding, ang anino ng bituka at ng aswang ay patuloy na sumasayaw sa ilon ng lampara. Isang tahimik na saksi sa bangungot na nagsisimula pa lamang. Ang bigat na masalita ni Aling Nida ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Marco. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa isang bangungot. Aswang, lamang loob ng tao. Isang sumpa na bumabalot sa buong nayon. Si Javier ay namumutla, nanginginig sa isang sulok. Kailangan nating tumawag ng pulis, Marco? O kaya isabihin natin kay Kapitan, gulat niyang sabi. Ngunit umiling si Aling Nida. At ano ang sasabihin ninyo sa kanila? Na ang kapitbahay ninyo ay kumain ng bituka ng tao at ngayon ay sinusumpa ang isang aswang. Ituturing lamang kayong mabali, mahinahon niyang paliwanag. Ang laban na ito ay hindi para sa mapulis o tanot. Ito ay isang laban ng liwanag at dilim, ng luma at mas luma pang kasamaan. Ang tanging paraan para mailigtas ang iyong ama at ang buong San Isidro ay ang harapin ang pinakmumulan ng sumpang ito. Sa mga sandaling iyon, ang takot sa puso ni Marco ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang walang malay na mukhang kanyang ama. Ang taong sa kabilang masasakit na salita ay ang nag-iisang pamilya niya. Hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. Kung ganon po, haharapin namin. Matigas na sabi ni Marco. Kailangan naming malaman kung sino sila at kung nasaan sila nagtatago. Nakpasya siya? Kinabukasan? Babalik sila sa palengke? Hindi para bumili, kundi para magmanman? Kahit nanginginig pa sa takot, tumango si Javier. Kung saan ka, doon ako. Hindi kita iwan dito. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, makasama ng nag-aabang sina Marco at Javier sa palengke.
Nagtago sila sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng gulay. Ang kanilang mapuso ay kumakabog na parang matambol. Ang eksena ay isang mas nakakatakot na pag-ulit ng nakaraang araw. Ang mga tao ay mas marami, mas iritado, at mas desperado. Nang dumating sina Lyra at Benok, ang mga tao ay tila mga hayop na nakakita ng kanilang pagkain. Muling nasaksihan ni Marco ang gulo, ang sigawan, ang tulakan. Ngunit ngayon, ang bawat sigaw, bawat tula, ay may kasamang aninongang katotohanang alam na nila. Ang bawat mangkok na iniabot ni Lyra ay hindi lamang pagkain, kundi isang basong lason at sumpa. Pinanut nila si Lyra, sinusuri ang bawat kilos nito, ang blangko nitong mukha, ang mekanikal na paggalaw, biktima ba siya o kasapwat. Nahintay sila ng may pagtitiis, tinitiis ang gutom at ang takot, hanggang sa maubos ang laman ng palayok. Nang magsimulang maglipit ang makapatid, may ibinulong si Lyra kay Benok. Itinuro niya ang isang bangko at sinunyasan ang kapatid na maupo muna doon. Dito ka lang, babalik ako agad, narinig nilang sabi ni Lyra. Ito na ang kanilang pagkakataon. Javier, bantayan mo si Benok. Huwag kang magpapahalata. Susundan ko si Lyra. Bulong ni Marco. Tumango si Javier. Ang kanyang mata ay malapat sa kaba. Mabilis na nawala si Lyra sa gitnang mataw. Sinundan siya ni Marco. Maingat na nagpapanatiling ang distansya. Ang pagsunod sa kanya ay mas mahirap kaysa sa kanyang inakala. Si Lyra ay hindi basta-basta naglalakat. Ang kanyang mahakbang ay mabilis at may layunin, at bawat ilang sandali ay bigla siyang lilingon sa kanyang likuran, na para bang alam niyang may nakasunod. Napilitan si Marco na magtago sa likod ng mga tindahan. Makisiksik sa mga grupo ng tao, at minsan ay dumapa pa sa likod ng isang kariton para lamang hindi makita. Dinala siyang kanyang pagsunod palayo sa maingay na palengke, patungo sa mas makikitit at tahimik na mga eskinitang nayon. Ang mapader na gawa sa bato at lumot ay tila nagmamasid sa kanya. Saan pupunta ang babaeng ito? Makikipakita ba siya sa aswang? Ang bawat pagliko ay nagpapatindingang kaba sa kanyang dibdib. Biglang pumasok si Lyra sa isang makipot na eskinita na walang labasan. Isang dead end. Akala ni Marco ay na-corner na niya ito. Dahan-dahan siyang sumunod. Ang kanyang nga pa ay halos walang tunok. Ngunit pagpasok niya sa eskinita, wala siyang nakitang Lyra. Nagtaka siya. Paano? Bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, isang anino ang nahulog mula sa isang mababang bubong sa kanyang likuran. Sa isang iglap, naitulak siya ni Lyra ng malakas sa pada. Ang kanyang likod ay tumamo sa magaspang na bato at ang hangin ay nawala sa kanyang mabaga. Bago pa siya makapalak, isang matulis na piraso ng kawayan ang nakatutok na sa kanyang lalamunan. Ang mamata ni Lyra, na kanina'y blangko, ay ngayon ay nag-alap sa galit at takot. Sino ka? Singhal niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng panganib. Bakit mo ako sinusundan? Utos ba niya ito? Pinadala ka ba niya para subaybayan ako? Gulat at takot, itinaas ni Marco ang kanyang makamay. Teka, wala ako masamang gagawin. Gusto ko lang malaman. Ano ba talaga ang binibenta ninyo? Bakit nakakagulo ang matao? Humikpit ang hawa ni Lyra sa patalim. Wala kang pakialam doon. Sagutin mo ang tanong ko. Kasamahan ka ba niya? Ang takot sa boses ni Lyra ay hindi may kakaila. Hindi ito ang boses ng isang kontrabida, kundi boses ng isang taong nasa bingit ng panganib. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Marco na si Lyra ay hindi ang halimaw. Siya ay isang biktima. Marco! Si Benok! Isang desperadong sigaw ang bumasak sa kanilang tensyon. Si Javier tumatagbo palapit sa kanila. Ang mukha ay putlang-putla. Agad na lumingon si Lyra. Ang kanyang mabangis na ekspresyon ay biglang naglaho. Napalitan ng purong takot. Binitawan niya si Marco. At ang patalim ay bumaksak sa lupa. Anong nangyari sa kapatid ko? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak na. Humihingal na sinabi ni Javier ang balita. May kumuha sa kanya. Isang matandang lalaki. Bigla na lang siyang lumitaw galing sa kung saan. Kinalatkat niya si Benok. Umiyak yung bata. Nakpupumiglas. Pero hinila siyang matanda palayo. Ang nga salita ni Javier ay tila isang palaso na tumama sa puso ni Lyra. Ang kanyang matuhot ay nanghina at bumagsak siya sa lupa.
Ang babaeng kanina lang ay punong tapang at handang pumatay ay ngayon ay isang larawan ng kawalan ng pag-asa? Hindi. Hindi maaari. Hagulgol niya. Niyayakap ang kanyang sarili habang umiiling-iling. Nahuli na niya kami. Alam niyang sinusubukan naming. Hindi. Tumingala siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay isang dagat ng luha at desperasyon. Papatay niya ang kapatid ko. Papatay niya si Beno. Tulad ng ginawa niya sa aming mga magulang, ang huling masalita ay isang bulong, isang pagsuko sa isang kapalaran na matagal na niyang tinatakasan. Naiwan sina Marco at Javier na nakatayo, hindi makapagsalita, habang pinagmamasdan ang paguho ng mundo ng dalaga. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kalaban ay hindi si Lyra. Ang kalaban ay ang matandang lalaking kumuha kay Benok at sila, sa kanilang pag-usisa, ay napasok sa gitnang isang madilim at nakamamatay na laro. Dinala ni na Marco at Javier ang halos hindi makalakat na si Lyra pabalik sa bahay ni Alinida. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ngang katotohanang unti-unti nang nabubunyak. Sa loob ng kubo, ang amoy ngang mahalamang gamot ay tila nagbigay ngang kaunting kapayapaan sa nagwawalang damdamin ni Lyra. Pinainom siya ni Aling Nida ngang isang tasa ang mainit na saa na gawa sa mapampakalmang dahon. Ang matanda ay umupo sa kanyang harapan, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang nga mata ay punong ng pag-unawa at awa. Si Mang Lito ay mahimbing pa ring natutulog sa papak. Ang kanyang pahinga ay mas malalim na ngayon dahil sa unang lunas na ibinigay ngang albularyo. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, si Aling Nida ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon na parang isang bulong ng hangin. Matagal na naming nararamdaman ang iyong pagdating. Ineng, isang anino na matinding kalungkutan na takot ang kasama mo. Panahon na para pakawalan mo ang bigat na iyong dinadala. Sabihin mo sa amin ang lahat. Tumingin si Lyra sa tasa na hawak ng kanyang nanginginik na mga kamay. Ang kanyang maluha ay muling dumaloy. Ngunit ngayon, hindi na ito luhang ang purong takot, kundi may kasama ng pait ng nakaraan. Nagsimula siyang makwento, ang kanyang boses ay basak at pira-piraso. Hindi kami taga rito, simula niya. Kami ay mula sa isang maliit na baryo sa pusong ng pundukan. Isang lugar na matagal ang kinalimutan ng panahon. Simple lang ang aming buhay. Ang aking ama ay isang magsasaka. Ang aking ina ay isang manghahabi. Masaya kami nun. Bago siya dumating. Ang siya na tinutukoy niya ay isang matandang ermitanyo na nanirahan sa gilid ng kanilang nayon. Sa una, inakala ng lahat na isa lamang siyang matandang nais mapag-isa. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang may mangyaring makababalagan. Ang mga alagang hayop ay nawawala sa gabi na walang bakas. May mga taong nakakasakit ng isang misteryosong karamdaman na unti-unting umuubos sa kanilang lakas. Ang matao ay nagsimulang matakot, ngunit walang sinuman ang naginala sa matandang ermitanyo. Ang aming pamilya, pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala, ay may itinatagong lihim. Kami ay mga inapo ng isang angkan ng mga tagapagtanggol, mga albularyo na minsan nang lumaban at naksalyo sa isang makapangyarihang aswang sa bundok na iyon. Ang ermitanyo, siya ang aswang na iyon. At bumalik siya para magiganti. Isang gabi, ang kanilang pinakamasamang bangungot ay nakatoto. Ang halimaw ay sumalakay. Hindi niya pinuntahan ang iba. Ang aming bahay ang kanyang sinadya. Humagulgol si Lyra. Lumaban ang aking ama. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang nga orasyon, ang nga anting-anting. Ngunit ang halimaw ay masyadong malakas. Napapikit siya, na parabang muling pinapanut ang kakilakilabot na pangyayari. Nakita ko kung paano niya pinakpira-piraso ang aking mamagulang. Ang huling salita ay halos hindi na niya masabi. Bago siya namatay, itinago kami ni Ina sa isang maliit na silong sa ilalim ng aming sahi na kawayan. Huwag kayong aalis. Huwag kayong gagawa ang ingay. Kahit anong marinig ninyo, iyon ang huli niyang sinabi sa amin. Mula sa dilim, narinig ng makapatid ang lahat ang sigawan, ang pagwasak, at pagkatapos, ang nakabibinging katahimikan. Kinabukasan, natakpan silang aswang. Akala nila ay katapusan na nila, ngunit mas may masahol pa palang plano ang halimaw para sa kanila. Hindi niya kami pinatay, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay walang laman. Ginawa niya kaming nga alipin.
Matagaluto niya. Dito na niya ibinunyag ang katotohanan sa likod ng bitukang dinuguan. Siya ang naghahanap ng sangkap. Hindi na niya kailangang sabihin kung ano ang iyon. Tinuruan niya ako, labak sa aking kaloban, kung paano lutuin ang sumpang iyon. Isang sinaunang ritual na naglalagay ng gayuma sa bawat pirasong laman. Kapag tumanggi ako, sinasaktan niya si Benok sa aking harapan. Sila ay naging kasangkapan ng kasamaan. Pinipilit na magbenta ang kanilang lason sa iba't ibang nayon, habang ang aswang ay laging nakmamasit mula sa malayo. Bakit? Para saan ang lahat na ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto ba niyang dumami ang aswang? Umiling si Lira. Mas masahol pa ron. Hindi niya sila ginagawang aswang. Ginagawa niya silang nasisitlan. Bawat taong kumakain ay nagiging isang sisitlang ng itim na enerhiya. Sila ay tinatatakan. At ang San Isidro ang panghuli. Ipinaliwanag ni Lira ang buong plano. Ang aswang ay nasasagawa ang isang malawakang ritual na magaganap sa ilalim ng susunod na bagong buwan. Sa gabing iyon, lahat ng maminarkahan niya mula sa iba't ibang nayon, kasama ang mga taga San Isidro, ay hindi mapipigilang maglakbay patungo sa kanyang lungga. Sila ay kusanglop na mag-alay ng kanilang masarili. Hindi sila kakainin ng aswang, sabi ni Lira. Ang kanilang mabuhay, ang kanilang makaluluwa, ay gagawin niyang panggatong para sa kanyang kapangyarihan. Isang malawakang pag-alay para siya ay maging isang Diyos ng kadiliman. Kaya pala kinuha si Benok. Ngayong araw, balak ko sanang itakas si Benok. Nahahanap akong paraan para makalayo kami. Ngunit naramdaman niya. Naramdaman ng halimaw ang aking pagtatangka. Kinuha niya si Benok bilang parusa. At para masigurong susunod ako sa kanyang mautos. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa kubo. Si Javier ay nakasandal sa pader, nanginginig at hindi makapagsalita. Si Marco naman ay punong galit, awa, at isang naalap na pagnanais na tapusin ang lahat ng ito. Si Aling Nida, natahimik na nakikinig sa lahat, ang siyang bumasak sa katahimikan. Ang halimaw na iyong inilalarawan ay mas matanda at mas tusong nilalang kaysa sa aking inakala. Tumingin siya kay Lira at pagkatapos ay kay Marco. Ngayon, mas lalo nating kailangang makaisa. Ang kapalaran ni Benok at ang kapalaran ng San Isidro ay isa na ngayon. Ang pagliligtas sa kanya ay pagliligtas din sa ating lahat. Tumingin si Lira sa kanila. Ang kanyang mamata, bagamat namumukto, ay mayroon ng bahid ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatak na ngayon. Ituturo ko sa inyo kung nasaan ang kanyang lungga. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kanyang kahinaan na alam ko. Parang awa niyo na. Tulungan niyo akong bawiin ang naiisa kong pamilya. Tinitigan siya ni Marco. At sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang sariling desperasyon. Isang anak na handang gawin ang lahat para sa ama. At isang kapatid na handang mamatay para sa kapatid. Tumango siya. Hindi lang ang kapatid mo ang babawiin natin. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Babawiin natin ang buong nayon. Sa maliit na kubong iyon, sa liwanag ng isang lampara, isang alyansa ang nabuo, isang binata, isang albularyo, at isang bihak na makasamang haharap sa isang kasamaang nagbabantang lamunin ang kanilang mundo. Ang maliit na kubo ni Aling Nida ay naging isang silid pandigmaan. Ang hangin ay hindi na lamang amoy ng halamang gamot, kundi amoy na ring ng bakal na determinasyon at ng lumang mahika. Mula sa ilalim ng kanyang papak, inilabas ni Aling Nida ang isang luma at maligasgas na baul na gawa sa kahoy na kamagong. Nang buksan niya ito, isang amoy ng nakaimba na panahon ang kumalat, amoy ng tuyong lupa, ng mga ugat na daang taon na ang tanda, at ng kapangyarihang matagal nang natutulok. Sa isang malinis na banik, maingat niyang inilatak ang kanilang magiging masandata laban sa kadiliman. Hindi natin siya lalabanan ng lakas laban sa lakas, sabi ni Aling Nida. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Lalabanan natin siya gamit ang mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Mga bagay na sumisira sa kanyang itim na kapangyarihan. Una niyang inilabas ang mataling bawang,
Hindi ordinaryong bawang, kundi nga ulo na ibinabat sa sukang iloko sa loob ng 7 buwan sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Ang amoy nito ay lason sa kanilang pang-amoy. Isabit ninyo ito sa inyong mangalik at huwak na huwak ninyong alisin. Ibinigay niya ang tig-isang talikina Marco, Javier, at Lira. Sumunod ay mga maliliit na supot na gawa sa katad, puno na magaspang na asin na binasbasan sa apoy na kahoy na sinukuan. Kapag idinikit ninyo ito sa kanyang balat, ito ay mag-apoy na parang nakbabagang uling, paliwanag niya. Gamitin ninyo ito para makahanap ng pagkakataong makatakas o sumalakay. Binigyan niya sila ng tig-isang supot. Pagkatapos ay kumuha siya nga isang maliit na botlya ng isniyog. Nang ilapit niya ito sa kanila, nakita nilang bahagya, itong kumukulo sa loop, ito ay langis na may basbas. Kumukulo ito kapag malapit ang isang aswang, sabi niya. Ipinahit niya ang kaunting langis sa anong bawat isa. Ito ang ating magiging babala. Kapag uminit ito, alam ninyong nasa paligid na siya. Mula sa pinakailalim ng baul, inilabas ni Aling Nida ang pinakamahalagang sandata, isang mahaba at itim na buntot ng pagi. Ang dulo ay matulis at puno ang malilit na tinik. Ito ay mabigat at mukhang nakakatakot kahit sa liwanag ng lampara. Inabot niya ito kay Marco. Ikaw ang hahawak nito, Marco. Sa inyong tatlo, ikaw ang may pusong pinatatak ng pagmamahal sa pamilya. Ang iyong determinasyon ang magbibigay ng tunay na lakas sa sandatang ito. Isang haplit lamang ito sa kanya ay sapat na para siya ay manghina. Tinanggap ni Marco ang buntot pagi. Ang bigat nito ay tila bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Tumingin si Aling Nida kay Lira. May awa sa kanyang nga mata. Kumuha siya ng isang matulis na tulos na gawa sa puso ng wawayan. Para sa iyo, Ineng. Alam kong may sarili kang laban na kailangang tapusin. Ang kawayan na ito ay pinatuyo sa araw at binasbasan ng dasal. Hanapin mo ang kanyang puso. Para naman kay Javier, na nanginginig pa rin sa takot, isang supot ng bigas na binilat sa liwanag ng buwan, ang ibinigay ng matanda. Javier, iho, ang iyong gawain ay napakahalaga, sabi niya. Huwag mong isipin na ikaw ang pinakamahina. Sa oras ng kagipitan, kapag tila wala ng pag-asa, isaboy mo ang bigas na ito sa lupa. Ang isang aswang, gaano man kalakas, ay hindi mapipigilan ang sarili na bilangin ang bawat butil nito. Ito ang magbibigay sa ating ng oras. Ang oras ang maaring magligtas sa ating lahat. Niyakap ni Javier ang supot ng bigas na parabang ito ang kanyang kaligtasan. Handa na sila. Sa paglubok ng araw, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Si Lira ang nanguna. Ang kanyang mukha ay naging isang maskarangang bato. Ang kanyang mamata ay nakapokus sa daan na matagal, na niyang kinabisado sa kanyang isipan. Sina Marco at Javier ay nasa likuran niya. Si Aling Nida ay naiwan sa bukana ng gubat. Hindi ako sasama sa inyo sa unahan, sabi niya. Mula rito, gagawin ko ang isang ritual para guluhin ang kapangyarihan ng halimaw sa gubat na ito at para gumawa ng isang harang na hindi niya matatakasan. Ako ang inyong magiging anino na magbabantay. May ingat kayo. Ang pagpasok sa gubat sa gabi ay tila pagpasok sa lalamunan ng isang dambuhala. Ang mapamilya na tuno na yon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang mapaa e ng mga hindi kilalang tuno mula sa kadiliman. Ang nga puno ay tila mga higantang nakabantay, ang kanilang nga sanga ay makamay na nakaumang, handang dumaklot. Ang liwanag ng buwan ay hirap na tumagos sa makapal na mga dahon, lumilika nga mga nakalilitong anino sa kanilang daraanan. Ang bawat ugat ng puno ay tila isang ahas, ang bawat gumagalaw na anino ay tila isang panganib, ang hangin ay lumamig, at may dala itong amoy ng nabubulok na mga dahon at ng mamasa-masang lupa. Nagsimulang uminit ang langis sa kanilang mano. Isang senyales na sila ay nasa teritoryo ng ang kalaban. Sinabi ito ni Marco kina Lira at Javier sa isang pabulong na tinik. Mula sa puntong iyon, tanging masenyas na lang ang kanilang ginamit para mag-usap. Si Javier ay pinagpapawisan sa kabilang lamig. Ang kanyang nga mata ay palingalinga. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa supot ng bigas. Si Lira naman ay hindi nagpapakitang takot. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang malamig na galit na siyang nagpapatuloy sa kanya. Si Marco naman ay mahigpit ang hawak sa buntot pagi.
Ang magaspang na balat nito sa kanyang palat ang tanging nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Inisip niya ang kanyang ama, ang pag-asa na muli itong gagaling ang siyang nagbibigay sa kanyang lakas. Nakarating sila sa isang maliit na burol kung saan nakatayo ang isang malaki at nakakatakot na punong ang balete. Ang naugat nito ay tila maahas na gumagapang sa lupa. Dito, ang hangin ay pinakamabigat. Ang langis sa kanilang ay halos nakakapaso na sa init. Ito ang hangganan ng kanyang kaharian. Senyas ni Lyra. Mula rito, ang bawat hakbang ay panganib. Dahan-dahan silang nakpatuloy. Ang bawat isa ay abala sa sariling iniisip. Naisip ni Lyra ang kanyang nga magulang. Ang bawat hakbang ay isang paglapit sa katarungan para sa kanila. Naisip ni Javier ang kanyang pamilya. Dasal niya ay makita pa niya ang nga ito. At si Marco, inisip niya ang buong San Isidro. Ang ngamuhang kanyang nga kapitbahay na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Pakatapos ng tila walang katapusang paglalakad sa kadiliman, huminto si Lyra. Itinuro niya ang kanyang daliri sa pagitan ng makakapal na halaman. Sa di kalayuan, sa gitna nga masusukal na puno, mayroon silang natanaw. Isang maliit at tila may sakit na dilaw na liwanag, hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Nagmumula ito sa isang luma at halos guguho ng kubo, ang lunggang halimaw, ang kanilang patutunguhan. Nakatinginan silang tatlo, ang kanilang mamukha ay seryoso sa liwanag ng buwan. Ang paglalakbay ay tapos na. Ang digmaan ay magsisimula pa lamang. Dahan-dahan silang gumapang palapit sa kubo. Ang bawat galaw ay kinakalkula. Ang bawat pahinga ay pinipigilan. Ang madilaw na liwanag ay nakmumula sa isang bukas na bintana na may sira-sirang takip. Sumilip si Marco sa isang siwang sa dingding na kawayan. Ang kanyang sikmura ay biglang bumaliktad sa kanyang nakita. Ang loob ng kubo ay isang bahay-katayan. Ang sahig ay puno ng mga tuyong dugo at mga nakalat na butoeng tao. Sa isang sulok ay nakatali sa isang haligi si Benok. May busal ang bibig at ang kanyang malilit na mata ay nanlalaki sa takot. Sa gitna ng silit, ang matandang ermitanyo ay abala sa paghasangang isang mahaba at kinakalawang na itak habang sumisipo ngang isang himig na wala sa tono. Sa likuran nito, isang malaking kaldero ang nakasalang sa apoy at kumukulo dito ang pamilyar na may itim na sabaw. Malinaw na ngayon kung saan nanggagaling ang masangkap. Napakapit si Marco sa dingding para pigilan ang sarili na masuka. Bumalik siya sa anino kung nasaan naghihintay si Lyra at Javier. Nandun si Benok, nakatali. Bulong niya. Kailangan natin ng plano. Ang mukha ni Lyra ay naging bato sa narinig. Ang takot sa kanyang mata ay napalitan ng isang mapanganib na apoy. Aakitin ko siya, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Gagambalain ko siya. Ilalayo ko siya sa kubo. Kapag umalis siya, pumasok kayo. Kalagan mo si Benok, Marco. Javier, magbantay ka. Dalhin ninyo siya palayo at huwag ninyo akong hintayin. Lyra, hindi. Pagtutol ni Marco. Masyadong mapanganib. Wala nang ibang paraan. Gi ni Lyra. Ito na ang pagkakataon natin. Ito na ang pagkakataon ko. Bago pa makasagot si Marco, kumilos na si Lyra. Dumampot siyang isang bato at buong lakas na ibinato sa gilid ng kubo. Isang malakas na kalabok ang umaling-aungaw sa katahimikan ng gabi. Tumigil sa paghahasa ang ermitanyo. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng tunok. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto. Sumilip siya sa dilim. Mula sa kabilang paning ng munting bukit, lumabas si Lyra sa liwanag ng buwan. Halimaw! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pahamon. Lumabas ka diyan. Kung talagang matapang ka, harapin mo ako. Isang karimari-marim na ngiti ang sumilay sa labi nga ermitanyo. Ang taksil na alipin ay nakbalik para mamatay. Ang kanyang paus na boses ay tila kaluskos ng mga tuyong dahon. Sinimulan niyang lakarin ang distansya patungo kay Lyra. Iniwang nakabukas ang pinto ng kubo. At si Lyra naman ay nagsimulang umatras. Inaakit ang halimaw palayo sa kubo, palayo sa kanyang kapatid. Ngayon na, senyas ni Marco. Mabilis na paranganino, sumugo sila ni Javier papasok sa kubo. Ang amoy sa loob ay halos nakakamatay, amoy ng dugo, nakamatayan ay ng kasamaan. Pinuntahan agad ni Marco si Benok at sinimulang kalasin ang manggalubit gamit ang isang maliit na kutsilyo. Si Javier naman ay nangingini na nagbabantay sa pinto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa supot ng bigas.
Ngunit ang ngalubit ay masyadong mahigpit. Bilisan mo, Marco. Kinakabahang bulong ni Javier. Bigla, isang sigawng sakit ang narinig nila mula sa labas ang sigaw ni Lira. Sinundan itong isang malagim na tawa. Mahangaw. Sa tingin niyo ba malililang ninyo ang isang tulad ko? Ang boses ng ermitanyo ay umaling-awngaw. Mas malapit na ngayon. Isang malaking anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Nakatayo doon ang ermitanyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa dilim. Sa isang iglap ng purong takot, ginawa ni Javier ang inyutos sa kanya. Ibinato niya ang buong supot ng bigas sa paanan ng halimaw. Ang libu-libong putila ay kumalat sa maruming sahig. Sa isang sandali, tila gumana ang lumang pamahiin. Tumingin sa baba ang ermitanyo, ang kanyang nga mata ay nawalan ng fokus, at tila may isang hindi mapigilang puwersa na nagutos sa kanya na bilangin ang ngabutil. Ngunit sa isang malakas na sigaw ngang galit, nilabanan niya ang sumpa. Isang lumang daya. Umungol siya, at sa harap ngang kanilang nga mata, ang halimaw ay nagsimulang magbago ngang anyo. Ang tunog nga nababaling buto at napupunit na balat ay umaling-awngaw. Salok ng kubo, ang kanyang katawan ay humaba. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang nga kuko ay humaba at naging parang mapatalim. Ang kanyang mukha ay naging isang bangungot at isang mahabang dila ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi na siya isang matandang lalaki, kundi isang ganap na aswang. Sumugot ang halimaw. Naitulak ni Marco si Benok, na sa wakas ay nakalaya na. Benok, magtago ka. Sigaw niya. Itinaas niya ang buntot pagi at sinalak ang isang atakeng aswang. Ang lakas ng impact ay halos bumasak sa kanyang nabuto. Nagsimula na ang laban para sa kanilang mabuhay. Si Marco, gamit ang buntot pagi, ay sinusubukang panatilihin ang distansya, ngunit ang aswang ay napakabilis. Si Javier naman, matapos ang unang takot, ay dumampot ng asin mula sa kanyang supot at ibinato sa halimaw. Ang asin ay tila apoy na dumikit sa balat ng aswang na nakpaungol dito sa sakit. Sa gitnang gulo, pumasok si Lira. Duguan ang braso ngunit ang mamata ay nakapoy sa galit. Hawak ang kanyang tulos na kawayan. Ang aswang, na ngayon ay galit na galit, ay ibinaling ang atensyon kay Marco. Itinulak siya nito sa pader at itinaas ang nakuko para sa isang nakamamatay na atake. Ngunit bago pa ito bumaksak, sumugot si Lira mula sa gilid at buong lakas na isinaksak ang tulos. Sa tagiliran ng aswang, umikpaw sa sakit ang halimaw at sa isang malakas na panghampas, tumilapon si Lira sa kabilang dulo ng kubo. Ngunit ang pagkakataong iyon ay sapat na. Sa isang sigaw na puno ng lahat ng kanyang lakas, ipinilantik ni Marco ang buntot pagi. Ang dulo nito ay humiwa sa dibdib ng aswang. Isang hindi makamundong sigaw ang kumawala sa halimaw habang ang lason ng pagi ay gumagapang sa kanyang sistema. Nang hina ito, umatras habang umuusok ang sugat nito, ngunit hindi pa ito tapos. Sa kanyang huling lakas, sa halip na si Marco, ang walang kalaban-laban na si Benok ang kanyang sinugot. Benok, sigaw ni Lira, gamit ang natitirang lakas, gumapang siya at dinampot ang nalaglak na tulos. Habang ang aswang ay malapit nang dakmain ang kanyang kapatid mula sa ibaba, isinaksak ni Lira ang tulos paitaas. Tumagos ito sa pangaang halimaw at lumabas sa bungo nito. Isang nakapangingilabot na tunog na basak na buto ang narinig. Ang aswang ay natigilan. Ang mga kuko nito ay 1 pulgada na lang ang layo kay Benok. Isang huling, garalgal na tunog ang lumabas dito at ang dambuhalang katawan nito ay bumaksak sa sahig. Ngunit hindi ito nanatili dun. Sa harap ngang kanilang nga mata, ang katawan ay nagsimulang matunaw na parang kandilang naupos hanggang sa ito ay naging isang tumpok na lamang ng maitim na abo. Tapos na ang laban. Ang tanging naririnig na lang ay ang kanilang nga pagod na pahinga. Tumakbo si Benok at niyakap ang kanyang duguan ngunit buhay na kapatid. Si Marco ay nakatayo pa rin, hawak ang buntot pagi, habang si Lira, yakap ang kapatid ay nakatitik sa abongang halimaw na pumatay sa kanilang pamilya. Sa kanyang mukha ay mababasa ang pait, ang pagod, at ang isang teribleng kapayapaan na dulot ng isang matagal ng inaasam na paghihiganti. Ang pakbabalik mula sa gubat ay isang mabagal at masakit na prosesyon.
Ang madaling araw ay nagsisimulan ng magpinta ng kulay abo sa kalangitan, ngunit walang ganda itong dala para sa kanila. Sila ay pagod, duguan, at wasak ang kaloban. Si Lyra ay nakaakbay kay Marco. Ang kanyang braso ay maingat na binalutan ng piraso ng damit. Si Javier naman ay akay-akay ang tulala at nanginginig na si Benok. Ang tagumpay laban sa aswang ay walang lasa. Sa halip, ang bigat ng kanilang nakita at naranasan ay tila isang malaking bato na kanilang pinapasan. Habang papalapit sila sa nayon, isang tunok ang sumalubong sa kanila. Hindi ito ang karaniwang tunog nga tandang na tumitilaok o nga taong nagsisimula ng gumising. Ito ay isang ingay na nakapangingilabot, isang sabay-sabay na sigawan, iyakan, at ang tunog ng bagay na nababasak at nagbabagsakan. Nakatinginan sila. Ang kanilang nga mukha ay puno ng bagong pangamba. Ang aswang ay patay na, ngunit ang kanyang sumpa ay buhay na buhay. Pagdating nila sa bungat ng San Isidro, isang eksena mula sa impyerno ang kanilang natunghayan. Ang huling propesya na aswang ay nagaganap. Ang kanilang nga kapitbahay, ang kanilang nga kaibigan, ang lahat ng kumain ng bitukang dinuguan, ay nasa gitna ng isang marahas na kabaliwan. Ang kanilang mamata ay wala nang kinikilala. Puno ang isang pulang galit na hindi sa kanila. Gamit ang maitak, mapala, mabato, at kanilang masariling kamay, sila ay nagpapatayan. Nakita ni Marco si Mang Isko, ang matandang magsasaka, na pinapalo ng 2x2 ang sarili nitong kumpare. Nakita niya ang mag-asawang maari ng tindahan na nagsasabunutan na parang mahayop. Ang buong nayon ay naadjing isang arena ng walang saysay na karahasan. Diyos ko, hagulgol ni Javier. Nang makita niya ang kanyang sariling nga magulang na sinusubukang isara ang kanilang pinto habang pinipilit itong buksan ng managwawalang kapitbahay. Ang sumpa ay nasa huling yugto na. Ito ang malawakang pag-alay na sinasabi ni Lyra, ngunit hindi sa lunggangang aswang, kundi sa mismong malansangan ng kanilang tahanan. Gamit ang natitirang lakas, sinuwang nila ang kaguluhan. Maingat na iniwasan ang manag-away. Ang kanilang patutunguhan ay ang tanging lugar na alam nilang ligtas ang kubo ni Aling Nida. Nakita nilang ang paligid ng kubo ay napapalibutan ng isang bilok ng abo at asin, isang harang na hindi malapitan ng gasinumpa. Sa loob, kasama ni Aling Nida ang ilang pamilya na hindi kumain ng lason. Kabilang na ang pamilya ni Javier na nagawang makatakas. Si Mang Lito ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito mahimbing na natutulok. Ito ay napupumigla sa papak, na para bang may isang demonyo salop niya na sinusubukang kumawala. Ang mukha ni Aling Nida ay isang maskara ng pag-alala. Ang pagkamatay ng aswang ang nagpasimula ng huling yuktong sumpa. Paliwanag niya. Ang lason ay kumakalat na parang apoy sa kanilang nga kaluluwa. Ang aking nga gamot ay sapat lamang para pahinain ito, ngunit hindi para puksain. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng bundok na nakatayo sa likod ng kanilang nayon. Mayroon na lamang tayong isang pag-asa. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang alamat, isang halaman na tumutubo lamang sa pinakatuktok ng sagradong bundok. Isang lugar na kinatatakutan at iniwasan ng lahat dahil di umano'y binabantayan itong ng kanto at mga sinaw ng espiritu. Ang halaman ay tinatawag na dahon ng pagsisisi. Ang katas nito, ayon sa alamat, ang tanging may kakayahang hugasan ang anumang uri ngang sumpa o itim na mahika. Ngunit ang pag-akyat doon ay isang panganib. Babala ni Aling Nida. Walang sinuman ang nakaakyat sa tuktok nito sa loob ng maraming henerasyon. Walang pag-alinlangan. Humakbang si Marco pasulong. Tiningnan niya ang kanyang amang naghihirap. Ako na po ang akyat, Aling Nida. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatak at punong determinasyon. Mula sa kanyang likuran, humakbang din si Lyra. Ang kanyang muka ay punong pagsisisi. Sasamahan kita, sabi niya kay Marco. Kasalanan ko kung bakit nangyayari ito. Utang ko sa inyong lahat na itama ito. Gusto sanang sumama ni Javier, ngunit pinigilan siya ni Marco. Dito ka lang, tol. Bantayan mo ang pamilya mo. Tulungan mo si Aling Nida. Kami na ni Lyra ang bahala dito. Sa unang sina na umaga, nagsimula ang pag-akyat ni na Marco at Lyra. Dala ang isang itak, kaunting tubig, at ang basbas ni Aling Nida. Sinimulan nila ang isang paglalakbay na walang kasiguraduhan. Ang daan paayat ay matarik at maputik. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanilang pagod ng makatawan. Sa una, sila ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mapahinga at ang malayong ingay ng kaguluhan sa ibaba.
Ngunit habang sila'y umaakyat, napilitan silang magtulungan. Inalalayan ni Marco si Lyra sa isang madulas na bato. Itinuro naman ni Lyra ang isang mas ligtas na daan para iwasan ang magagumuguhong lupa. Sa gitna ng kanilang pagod, binasa ni Marco ang katahimikan. Hindi mo ito kasalanan, Lyra. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang kanyang gamata ay punong pait. Paano mo nasabihan? Kung hindi kami dumating dito. Isa ka ring biktima, putol ni Marco. Katulad naming lahat. Patawad kung hinusgahan kita noong una. Nabulak ako ng takot at galit. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Ang una niyang ngiti mula nang makakilala sila. Salamat. At salamat sa paliligtas sa amin ni Benok. Kung hindi dahil sa inyo. Doon, sa gilid ng bundok, habang nasa ilalim nila ang isang nakakagulong nayon, ibinahagi nila ang kanilang nga kwento. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa kanyang ina, kung paano nito pinuno ng saya ang kanilang simpleng buhay. Ikinuwento ni Lyra ang tungkol sa tapang ng kanyang ama at sa kabutihan ng kanyang ina. Sa kanilang makwento, natakpuan nila ang isang ugnayan na nabuo mula sa pagkawala, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pag-asang mabuhay. Habang papalapit sila sa tuktok, ang paligid ay nakbago. Ang mapuno ay naging mas malaki at mas luma. Ang maugat nito ay tila mahiganteng kamay na nakakapit sa bundok. Ang hangin ay naging mas manipis at may dalang mabulong na hindi nila maintindihan. Dito na nila naramdaman ang presensya ng sinasabing tagabantay. Ngunit hindi sila natakot. Makasama nilang binikas ang dasal na itinuro ni Aling Nida. At ang kanilang pinaksamang pananampalataya at determinasyon ay tila isang kalasak na nagprotekta sa kanila. Sa wakas, pagkatapos na halos walang katapusang pag-akyat, narating nila ang tuktok. Isang malit na patak na lupa sa ibabaw ng ulap. At sa gitna nito, nag-iisa ay isang halaman na may mga dahong hugis puso at may mga ugat na kumikinang na parang pilak sa sikat ng araw. Ang dahon ng pagsisisi. Habang maingat nilang pinitas ang madahon, isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanilang mapuso. Hawak nila ngayon sa kanilang makamay, hindi lamang ang lunas para sa San Isidro, kundi pati na rin ang simulangang kanilang sariling paghilom. Ang pagbaba mula sa bundok ay isang despradong pagtakbo laban sa oras. Bawat madulas na bato at matinik na halaman ay isang hadlang na kailangan nilang malampasan. Sa kanilang likuran, ang araw ay nagsisimula ng sumikat, naglalatag ng liwanag sa isang tanawin ng kaguluhan sa ibaba. Ang ngasigawan mula sa nayon ay tilam nga panahoy ng mga kaluluwang naliligaw, at ito ang nagbigay sa kanilang ang huling lakas para magpatuloy. Pagdating nila sa kubo ni Aling Nida, sinalubong silang ang pag-asa. Maingat nilang inabot ang makumikinang na dahon ng pagsisisi. Walang sinayang na sandali si Aling Nida. Sa isang lumang lusong na bato, dinigdik niya ang dahon kasamang dasal. Hinalwan niya itong pinakuluang langis ng niyok at habang ginagawan niya ito, isang mahinahon at pilak na liwanag ang nakmula sa pinahalong sangkap. Ang amoy nito ay malinis at dalisay. Isang kabaliktaran ng mabahong amoy ng sumpa. Inilipat niya ang kumikinang na langis sa maraming malilit na sisitlan. Hindi na natin kailangan ipainom ito, sabi ni Aling Nida. Isang patak lamang sa kanilang ay sapat na. Ang kabanalan ng halamang ito ang siyang huhugas sa lason sa kanilang kaluluwa. Naging maanino sila sa gitna ng kaguluhan. Si Marco, si Lyra, si Javier, at ang iba pang manakaligtas na nasa kubo ni Aling Nida ay kumilos ng may iisang layunin. Dahan-dahan silang lumabas, bawat isa ay may dalang sisidlan ng sagradong langis. Ang nayon ay isang larawan ng impyerno, ngunit hindi sila natinak. Isang lalaking may hawak na itak ang sumugot kay Marco. Bago pa siya tamaan, mabilis na ipinahit ni Marco ang isang patak ng langis sa nito. Sa isang iglap, ang lalaki ay natigilan. Ang pulang apoy sa kanyang mata ay kumurap at namatay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng galit, napalitan ng pakalito, at pagkatapos ay matinding pagod. Bumaksak siya sa lupa, hindi patay kundi nahulog sa isang mahimbing na pakakulok. Isa-isa, inulit nila ang prosesong ito. Si Lyra, sa kabilang kanyang sugat, ay buong tapang na lumapit sa mga nagwawala. Ang kanyang bawat patang langis ay isang akto ng pagbabayad sala. Si Javier, na tinalo na ang kanyang takot, ay naging mabilis at listo.
Unti-unti, ang masigawan ay napalitan ng katahimikan. Ang tunog ng karahasan ay napalitan ng mahihinang pagbagsak ng mga katawan sa lupa. Nang ang araw ay tuluyan ng sumikat, ang San Isidro ay tahimik na. Isang katahimikan na nakabibingi. Punong nga katawang natutulok sa gitnang nga nakalat na gamit at nasirang nga tahanan. Ilang araw ang lumipas. Ang nayon ay unti-unting bumabangon mula sa bangungot. Ang nga tao ay nagising na walang alaala sa kanilang ginawang karahasan. Tanging isang pakiramdam ng matining pagkapagod at lagnat. Sa tulong ni Aling Nida, ang kwento ay ipinaliwanag bilang isang biglaang epidemya ng sakit. Ngunit ang manakakaalam ng katotohanan ay habang buhay nadadalhin ang bigat nito. Sa kanilang mali na bahay, binabantayan ni Marco ang kanyang amo. Gising na si Mang Lito, ang lason ay wala na sa kanyang katawan, ngunit ang kaluluwa nito ay tila pagod na pagod. Isang hapon, habang pinapakain niya itong lugaw, nagsalita si Mang Lito, ang kanyang boses ay mahina. Patawarin mo ako anak, tumingin si Marco sa kanya. Para saan po tay? Tanong niya. Ang mamata ni Mang Lito ay napunong luha. Sama sinabi ko sa palengke, hindi ako iyon. Ngunit kasalanan ko kung bakit lumabas ang masalitang iyon. Huminga siya ng malalim. Mula nang mawala ang nanay mo Marco, parang nawala na rin ang kalahati ngang aking buhay. Ang bawat araw ay isang pasanin. Kaya't hinayaan ko ang sarili ko. Ang pagkain ng bawal, ang pagpapabaya, lahat ng iyon ay isang paraan para mapabilis ang pag-alis ko. Gusto ko na lang siyang sundan. Pagod na akong mag-isa. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Marco ang lalim ng kalungkutan ng kanyang ama. Hindi ito katigasan ng ulo. Ito ay isang pusong wasak. Hinawakan niya ang payat na kamay ng kanyang ama. Hindi na po kayo nag-iisa tay. Sabi ni Marco, ang sarili niyang luha ay tumutulo na. Nandito po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Sa mga sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Napalitan ito ng pag-unawa, ng pagpapatawad, at ng isang panibagong pangako ng pag-aruga. Sa labas, nakita ni Marco si Lira at Beno na tumutulong sa paayos ng nasirang bakod na isang kapitbahay. Si Beno ay nakikipaglaro na sa ibang mabata. Ang mataga na yon, nang malaman ang kanilang tunay na kwento, ay tinanggap sila ng buong puso. Lumapit si Lira kay Marco. Napasin na kami ni Beno na dito na manirahan. Sabi niya, isang tunay na ngiti ang unang beses na nakita ni Marco sa kanyang ngalabi. Dito, sa San Isidro, naramdaman namin ulit kung paano maging parte ang isang komunidad, ng isang pamilya. Ang San Isidro ay nailigtas, ngunit hindi na ito kailanman magiging tulad ng dati. Ang alaalang bitukang dinuguan ay mananatiling isang paklat, isang babala sa madilim na lihim na minsan nang bumalot sa kanila. Habang pinamamasdan ni Marco ang kanyang napapagaling na ama, ang kanyang kaibigan, at ang kanyang unti-unting bumabangong nayon, isang katotohanan ang kanyang natutunan. Ang matunay na halimaw ay hindi lamang ang maaswang na nagtatago sa kadiliman ng gubat. Minsan, ang maito ay ang kalungkutan, ang pag-isa, at ang kawalan ng pag-asa na nagtatago sa loob ng puso ng bawat tao. Ngunit natutunan din niya na ang halimaw na ito ay kayang talunin hindi ng buntot pag-iong ng mga orasyon, kundi ng tapang, ng sakripisyo, at ng hindi natitinak na liwanag ng pagmamahal. Ang kapayapaan ay bumalik sa San Isidro, isang kapayapaan na mas matatag, mas makahulugan, dahil ito ay ipinaglaban at pinagpaguran